Sa Marinduque ako lumaki at ang dagat ang bumuhay sa amin. Tawagin niyo na lang po akong Ariel. Mangingisda ang tatay ko. At nung sapat na ang edad ko, ako na ang pumalit sa kanya. Sanay na ako sa laot, sa dilim, sa lamig ng hangin tuwing madaling araw, sa tunog ng alon na parang humihinga. Para sa iba, nakakatakot ang dagat kapag wala pang araw. Pero para sa akin, normal na yon, parte ng buhay. Isang madaling araw, mas maaga ako kaysa karaniwan. Bandang 3:00 pa lang, gising na ako. Tahimik ang buong baryo. Wala pang tilaok ng manok, wala pang ilaw sa karamihan ng bahay. Tanging gasera lang sa kusina ang nagbibigay ng kaunting liwanag habang inaayos ko ang lambat at makina ng bangka. Pagdating ko sa tabing dagat, malamig ang simoy ng hangin. Ang langit ay madilim, halos walang bituin. Ang dagat naman ay parang isang napakalawak na itim na salamin, walang kakaibang pakiramdam. Sumakay ako ng bangka at dahan-dahang pinaandar ang makina. Habang papalayo ako sa pangpang, unti-unting nilamon ng dilim ang likod ko. Ang ilaw ng baryo ay naging maliliit na tuldok na lang. Sa harap ko, laot, puro kadiliman. Ilang minuto ang lumipas, bigla kong napansin na parang may anino sa unahan ko. Noong una, akala ko ulap lang na bumaba o paningin ko lang na inaantok pa. Pero habang lumalapit ako, unti-unting nagkaroon ng hugis ang anino. At doon ko siya nakita. Isang barko. Napakalaki. Hindi ito tulad ng mga barkong nadaan paminsan-minsan sa amin. Mas tahimik ito, mas mabigat ang presensya, at kahit madilim ang paligid, malinaw na malinaw ang kulay nito. Ginto. Hindi lang basta dilaw o kumikinang sa ilaw. Parang tunay na ginto na nagliliwanag mula sa sarili nitong kulay. Napatigil ako sa paghinga. Halos hindi ko na malayang bumagal ang bangka ko. Wala akong marinig na makina mula sa barko. Wala ring tunog ng tao. Para lang siyang nakatigil sa gitna ng dagat, diretsyong nasa harap ko. Pakiramdam ko, mali. Hindi dapat may ganitong barko dito, lalo na sa ganong oras. Dahan-dahan akong tumingala. Masyadong mataas ang barko. Kailangan ko pang iangat ang ulo ko para makita ang itaas. Habang sinusundan ng mata ko ang makinang nakatawan nito, unti-unting gumapang ang kaba sa dibdib ko. May nakatayo sa gilid. Isang figura. Sa una, anino lang. Pero habang nasasanay ang mata ko, mas naging malinaw ang hugis. At biglang nanigas ang buong katawan ko. Kalansay. Isang kalansay ang nakatayo sa barko. Wala siyang laman. Walang balat. Buto lang. Mga braso, tadyang at bungo. Kitang-kita ko sa kakaibang gintong liwanag na bumabalot sa barko. Pero ang mas nakakatakot, gumagalaw ito. Dahan-dahan. Parang totoong tao. Pero kalansay. At unti-unti, ibinaba nito ang ulo nito. Diretsyong nakaharap sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko noon. Hindi yun simpleng gulat. Hindi yun simpleng kabalang. Parang may malamig na kamay na pumisil sa puso ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Ang tanging nasa isip ko, hindi ito tama. Hindi ito tao. Hindi ito dapat nandito. Biglang kumilos ang kalansay. Isang mabagal na galaw ng ulo. Isang bahagyang angat ng braso. Parang binabantayan ako. Para isa itong bantay ng barko. At doon ako natauhan. Agad kong hinawakan ng manibela at buong lakas na inikot ang bangka. Halos manginig ang kamay ko habang pinipilit kong paandarin ng mabilis ang makina. Hindi ko na tinignan ulit. Hindi ko na sinubukang siguraduhin kung nandun pa rin sila. Ang alam ko lang, kailangan kong bumalik. Bumalik sa tabing dagat. Habang papalayo ako, pakiramdam ko, may nakatingin pa rin sa likod ko.
Bawat segundo, parang may hahawak sa balikat ko. Bawat tunog ng alon, parang may kung anong sumusunod. Pero hindi ako lumingon. Pagdating ko sa pangpang, agad akong tumalon mula sa bangka. Hingal na hingal, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Nanginginig ang tuhod ko habang pilit kong kinakalma ang sarili. At dahil sa isang matinding kuryosidad at takot, dahan-dahan akong lumingon sa dagat. Wala na. Wala na ang barko. Wala na ang gintong liwanag. Wala na rin ang kalansay. Ang dagat ay bumalik sa dati. Madilim. Tahimik. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Namamalikmata ba ako dahil sa antok? Guni-guni dahil sa dilim? O isa sa mga bagay na mas mabuting hindi na lang makita ng tao sa gitna ng laot? Pero simula nun, hindi na ako umalis ng ganun kaaga. Hindi ko talaga planong pumunta sa dagat nung gabing yon. Ako pala si Romeo. Galing ako sa inuman sa bahay ng kaibigan kong si Marco. Simpleng salo-salo lang. Hanggang sa hindi ko namalayang pasadong 2:00 na pala ng madaling araw. Medyo may tama na ako. Hindi lasing na lasing pero sapat para maramdaman yung bigat sa ulo at yung kakaibang lungkot na minsang sumasabay sa tahimik na gabi. Imbis na umuwi agad, naisipan kong magpahangin muna. Malapit lang naman ang dalampasigan mula sa amin. Ilang minutong lakad lang. Sanay na ako sa lugar na yon. Madalas ko pang puntahan kapag gusto kong mapag-isa. Tahimik ang paligid habang naglalakad ako. Walang tao. Tanging tunog ng hangin at paminsan-minsang tahol ng aso sa malayo lang ang naririnig ko. Habang papalapit ako sa dagat, unti-unting lumakas ang hampas ng hangin at amoy alat ng tubig. Pagdating ko sa dalampasigan, agad akong sinalubong ng malawak na dilim. Walang buwan ng gabing yon. Ang tanging liwanag lang ay galing sa malalayong ilaw ng mga bahay at resort. Ang dagat mismo ay parang isang napakalaking itim na espasyo. Walang hugis, walang galaw, maliban sa mahinang alon na halos hindi mo makita, kundi maririnig mo lang. Umupo ako sa buhangin. Pinikit ko ang mata ko sandali. Pinakinggan ang alon. Nakakakalma, nakakaantok. Hanggang sa may napansin akong kakaiba. May liwanag. Sa una, akala ko refleksyon lang ng ilaw mula sa malayo. Pero habang tumatagal, parang lumalakas ito. Gintong liwanag na unti-unting lumulutang sa ibabaw ng tubig. Napakunot ako ng noo. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at tumitig sa dagat. Doon ko siya nakita. Sa gitna ng dilim, may hugis ng isang barko. Hindi ito katulad ng mga modernong barko o bangka na nakikita ko. Ang itsura niya ay parang luma. Parang galing sa ibang panahon. Malaki ang layag at ang buong katawan ng barko ay kumikislap sa kulay ginto. Hindi lang basta ginto na kulay. Parang totoong ginto talaga. Kumikinang, buhay na buhay ang liwanag kahit walang buwan o ilaw sa paligid. Napatayo ako. Namamalikmata ba ako? Bulong ko sa sarili ko. Kinusot ko ang mata ko. Huminga ng malalim. Kumurap. Isang beses. Nandun pa rin. 2 beses. Mas malinaw pa nga. Kita ko pa ang detalye ng layag, ang anino ng mga tali, at parang may mga ukit pa sa gilid ng barko na hindi ko maintindihan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinabahan ako. Hindi nawala yung liwanag, hindi gumalaw yung barko. Para lang siyang nakatigil, tahimik, nakabantay sa akin mula sa malayo. Hindi totoo to, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Kumurap ako ulit, at sa ikatlong kurap, wala na. Biglang naglaho,
Para siyang ilaw na namatay sa gitna ng dagat. Isang iglap, wala na ang barko. Bumalik sa dati ang dagat, tahimik na parang wala nangyari. Nanlamig ang buong katawan ko. Ramdam ko ang balahibo kong nagsitayuan. Hindi na ako sigurado kung dahil sa hangin o sa takot na dahan-dahang gumagapang sa likod ko. Bigla kong naramdaman na parang hindi na ako nag-iisa. Parang may kung anong nakatingin. Hindi mula sa dagat, kundi sa likod ko. Dahan-dahan kong nilingon ang madilim na dalampasigan. Walang tao. Wala namang kahit ano, pero yung pakiramdam na may presensya. Sobrang bigat, sobrang lapit. Hindi na ako nag-isip pa. Agad akong tumalikod at halos patakbong umalis. Hindi ko na pinansin ang buhangin na pumapasok sa tsinelas ko, ni ang hangin na humahampas sa mukha ko. Ang nasa isip ko lang ay makalayo doon. Makalayo sa dagat. Makalayo sa lugar na yon. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Hindi ko na nagawang matulog. Paulit-ulit sa isip ko yung imahe ng barko. Yung kulay ginto. Yung kakaibang liwanag. At yung bigla ang pagkawala nito. Kinabukasan, kwento ko kay Marco ang nangyari. Hindi siya natawa. Bagkus, tumingin lang siya sa akin na parang may naalala. Alam mo ba, may lumang kwento dito tungkol sa dagat. Anong kwento? May mga nagsasabing may barkong gawa sa ginto na nagpapakita lang sa madaling araw. Hindi raw yun barko ng tao. Kung hindi barko ng tao, kanino? Hindi ko alam. Pero sabi ng matatanda, kapag nakita mo raw yun, huwag ka raw titingin ng matagal. Hindi raw lahat ng nagpapakita sa dagat ay gustong makita ng tao. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko noon. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa dalampasigan sa gabi, hindi ko maiwasang tumingin sa gitna ng dilim. Gabi na nun nang magpasya akong umuwi. Tahimik ang kalsada at ang tanging kasama ko ay ang tunog ng sarili kong hakbang. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko. Simpleng tambay lang, pero inabot ng 10 oras ng gabi. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay halos wala ng tao. Habang naglalakad ako, may narinig akong boses. Mahina. Parang tinatangay lang ng hangin. Sandali. Napahinto ako. Tumingin ako sa paligid. Wala namang tao. Wala rin kahit anong galaw. Akala ko, guni-guni lang. Hanggang sa narinig ko ulit, mas malinaw. Pwede bang magtanong? Ang boses ay galing sa direksyon ng dagat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kaba na agad akong naramdaman. Nagdalawang isip ako kung lalapit ba o hindi, pero nanaig ang kuryosidad. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa tabing dagat. Doon ko siya nakita, isang babaeng nakatayo sa may buhangin. Sa unang tingin, walang kakaiba, pero habang papalapit ako, unti-unting lumilinaw ang kanyang anyo sa mahinang liwanag ng gabi. Napakaganda niya. Mahabang buhok na hinahampas ng hangin, maputing balat, at ang mga mata, hindi ko maipaliwanag. Parang may kung anong lalim na nakakatakot tingnan ng matagal. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako. At bago pa ako makapagtanong, tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa dagat. Doon ko naramdaman ang unang kakaiba. Gusto kong magsalita, gusto kong umatras, pero ang mga paa ko kusang gumagalaw. Sumunod ako. Hindi ko kontrolado ang katawan ko. Bawat takbang, parang may humihilas sa akin. Pilit kong pinipigilan pero wala nangyayari. Ang kaba ko
ay naging takot. Sandali, teka lang. Pilit kong sambit. Pero hindi siya humihinto. Hanggang sa maramdaman ko ang tubig dagat sa aking mga paa. Malamig, pero hindi yun ang pinakang nakakatakot. Habang lumalalim ang tubig, unti-unting nanghihina ang buong katawan ko. Parang may biglang bumigat sa dibdib ko. Nahilo ako, lumabo ang paningin ko. At ang huling bagay na naaalala ko, ang babae, nakatayo sa harap ko at nakangiti. Pagkatapos nun, puro dilim na. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Pero nang magising ako, agad akong napatayo. Napakaliwanag ng paligid. Hindi yung liwanag ng araw, hindi rin liwanag ng ilaw. Isa yung kakaibang gintong ningning na tila nagmumula sa mismong lugar. At nang tuluyang luminaw ang paningin ko, nanigas ako. Nasa loob ako ng isang barko. Hindi pangkaraniwang barko. Luma, mukhang sinauna. At ang bawat pader, walang haligi. Bawat detalye, kulay ginto. Biglang sumikip ang paghinga ko. Hindi ko alam kung paano ako nakapunta ron. Hindi ko alam kung nasan ako. Ang alam ko lang, hindi ako dapat naroon. Ang saig na tinatapakan ko ay hindi kahoy, kundi tila metal na kumikislap sa kulay ginto. Ang mga dingding ay may mga ukit na hindi ko maintindihan. Mga simbolo na parang gumagalaw kapag hindi mo direktang tinititigan. Tahimik ang buong barko. Walang yabag, walang boses, walang kahit anong sinyalis ng ibang tao. Pero ramdam na ramdam ko, hindi ako nag-iisa. Bigla akong nataranta. Agad akong tumakbo. Desperadong hinahanap ang kahit anong labasan. Habang nagmamadali ako sa makipot na pasilyo, ang bawat takbang ko ay umaalingaw-ngaw na parang may sumasagot na tunog mula sa malayo. At doon ko siya nakita. Ang babae, nakatayo sa dulo ng daanan. Parehong muka, parehong malamig na titig. "Huwag kang lalapit," nanginginig kong sabi. Hindi siya sumagot, ngumiti lang siya at nagsimulang maglakad papunta sa akin. Doon ko naramdaman ang takot na halos hindi ko na kaya. Pilit akong umatras pero parang bumibigat ang hangin sa paligid. Ang bawat galaw ko ay mabagal, samantalang siya ay papalapit ng papalapit. Hanggang sa mapakurap ako. Isang iglap lang, pero sapat na yon. Pagmulat ko, hindi na siya ang magandang babae sa dalampasigan. Ang kanyang muka ay nag-iba. Ang balat ay tila nagbiak-biak. Ang mga mata ay naging kulay itim. Ang bibig ay humaba sa isang ngiting hindi na pang tao. Isang mukhang hindi ko mailarawan. Isang anyo na sa bangungot mo lang makikita. Parang maligno. Napaatras ako sa sobrang takot. Hindi ko na alam ang gagawin. Wala akong makitang ibang daanan. Wala akong matakbuhan. At sa gitna ng matinding takot, may nakita akong bukas na bahagi ng barko. Isang gilid na tanaw ang dagat. Madilim, walang ilaw, walang kahit anong pwedeng makita. Pero yun lang ang tanging paraan. Mas pipiliin ko ang dagat kaysa manatili roon. Habang papalapit ang nilalang, ipinikit ko ang mata ko at buong lakas na tumalon. Isang iglap ng pagbagsak, isang matinding lamig, at nang maramdaman ko ang tubig, bigla akong nagising. Hingal na hingal, nakabulagta sa buhangin. Sa mismong lugar kung saan ko unang nakita ang babae. Tahimik ang dagat, walang barko, walang gintong liwanag, walang kahit anong kakaiba, na parang walang nangyari. Agad akong tumayo, nanginginig at halos patakbong umuwi. Hindi ko na nilingon ang dalampasigan. Hindi ko na sinubukang intindihin kung panaginip ba yon, bangungot o isang bagay na
hindi dapat maipaliwanag. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi yun simpleng panaginip. Dahil hanggang ngayon, tuwing maaalala ko ang gintong barko at ang mukha ng babaeng yon, ramdam ko pa rin ang parehong takot at ang pakiramdam na minsan may tumawag sa akin mula sa dagat at muntik na akong hindi makabalik. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chantel. Noong nabubuhay pa ang lola ko, may isang kwento siyang minsang sinabi sa akin. Isang bagay na dala-dala niya noong nabubuhay pa siya. Nangyari raw yun sa Leyte. Bagong kasal pa lang sila ni lolo noon. Bata, masigla at sanay sa dagat. Isang umaga, kailangan daw nilang tumawid sa kalapit na maliit na isla. Maaliwalas ang panahon, payapa ang tubig, at walang kahit anong sinyalis na may kakaiba. Sakay sila sa maliit na bangka. Tahimik ang laot, tanging tunog lang ng sagwan at banayad na alon ang maririnig. Habang nasa kalagitnaan sila ng dagat, napansin ni Lola na parang biglang bumigat ang paligid. Tumigil ang hangin, parang may kung anong hindi tama. Bago pa sila makapagtanong sa isa't isa, may lumitaw sa tubig. Una, akala raw ni Lola, mga tao lang na lumalangoy. Pero habang papalapit ang mga yun, unti-unting luminaw ang anyo. Mahabang galaw, kakaibang hugis, at mga aninong hindi kahawig ng kahit anong isda o tao. Mga nilalang. Hindi niya raw maipaliwanag kung ano ang mga yun. Basta alam niyang hindi yun normal. Hindi yun dapat nasa dagat. Bigla silang pinalibutan. Mabilis, tahimik at nakakatakot. Halos hindi na raw siya makasigaw sa sobrang takot. Si Lolo naman agad tumayo sa bangka at hinarangan si Lola. "Umalis ka," sabi raw ni Lolo. Nanginginig pero matatag ang boses. Hindi pa man nakakareact si Lola, biglang sumalakay ang mga nilalang. Umuga ang bangka, tumilapon ang tubig, nagkagulo ang lahat. Pinilit ni Lolo na itaboy ang mga yon, pero masyadong marami. Masasabi raw ni Lola na parang hindi tao ang lakas ng mga nilalang. Isa-isa nilang hinila si Lolo. Pilit niya itong kinapitan. Umiyak siya, sumigaw pero wala siya nagawa. Bago tuluyang makuha si Lolo, tumingin daw ito sa kanya. "Magsagwan ka, huwag kang hihinto." Sa gitna ng takot at pagkalito, ginawa ni Lola ang sinabi ni Lolo. Halos wala na raw siyang makita sa luha at takot habang buong lakas na nagsasagwan palayo. Naririnig niya ang gulo sa likod, ang alon, ang kung anong hindi niya natinangkang lingunin. At pagkatapos ng ilang sandali, tumahimik ang lahat. Walang humabol, walang sumunod sa kanya. Pagdating niya sa pangpang, saka lang siya nagkalakas ng loob na lumingon sa dagat. May nakita raw siyang barko sa malayo, napakalaki, pumikislap sa kulay ginto. At sa isang iglap, nawala rin ito sa kanyang paningin nang mabalutan ng napakakapal na hamog. Hindi na raw bumalik si Lolo. Hindi niya alam kung saan daw siya dinala. At kahit anong kwento niya sa kahit kanino, walang naniniwala sa kanya. Simula noon, hindi na ulit tumawid si Lola sa isla na yon. Ako si Ruben, isang mangingisda mula sa isla ng Sikogon. Lumaki ako sa dagat. Bawat patak ng pawis ko ay may halong alat. Pero isang gabi, binago ng dagat ang tingin ko sa kanya. Noong gabing yun, tumirik ang buwan sa kalagitnaan. Pero kakaiba ang liwanag. Parang
Pilit na tinatago ang madilim na sikreto ng alon. Ako't si Mang Celso, matagal ko ng kabarkada sa pangingisda, ay pumalaot kahit may babala ng hangin. May pakiramdam akong hindi maganda. Parang may mali sa dagat. Sabi ni Mang Celso habang tinutok ang ilaw sa laot. Baka gutom ka lang, Mang Celso. Biro ko, pero sa totoo lang, ako rin ay kinakabahan. Pasado hating gabi, habang nakapahinga kami at pinapaanod ang lambat, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang alon. Tahimik, walang kahit anong tunog. Tumingin ako sa paligid at doon ko siya nakita. Isang babae, nakaputi, basang-basa, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga daliri niya, parang kulubot na balat ng matandang bangkay. Ang buhok niya, mahaba at maitim. Pilit tinatago ang muka. May tao sa tubig, sigaw ko. Agad kaming lumapit para tulungan siya. Pero habang papalapit kami, hindi siya gumagalaw. Hanggang sa may narinig akong bulong, tila nanggagaling sa ilalim ng bangka. Bakit mo ako iniwan, Ruben? Nang lamig ako. Walang ibang Ruben sa isla. Ako lang. Nilingon ko si Mang Celso, pero nanlaki ang mga mata niya. Nakatingin sa babae. Nang malapit na kami, bigla siyang lumubog. Sinisid namin ang lugar, pero wala kaming nakita. Pag-ahon ko, nakita ko si Mang Celso, nakatingala, nanginginig. Hindi siya babae, Ruben. Hindi yun tao. Pagbalik namin sa Pangpang, dumiretso ako kay Lola Pina, ang albularyo ng isla. Nang marinig niya ang kwento ko, umikit siya at sinabing, Si Maria yon, ang mutya ng laot. Pinatay siya ng isang mangingisdang pinangakuan siya ng pag-ibig noon. Hanggang ngayon, hinahanap niya ang lalaking yun. At kung sinong kapangalan mo, siya ang susunod na hihilahin niya sa ilalim. Mula noon, hindi na ako pumalaot tuwing kabilugan ng buwan. Minsan, naririnig ko pa rin ang bulong tuwing gabi. Ruben, Ruben.